Okay mga kaibigan, sa hindi inaasahang pagkakataon, ito ang iiwasan ninyo. Ito ay Toyota 7K engine sa Toyota Revo. Makikita ninyo ang oil sludge, yan, sobrang kapal. Grabe na yan, insan. Tapos ito pa, syempre, kalas na lahat yan. Strainer, ayan. Pag ganyan, kung gusto ninyo mapulido talaga, hindi pwede kut lang, babaklasin talaga. So overhaul talaga ang mangyayari. Kung talagang gusto niyo masaid yung mga tutong. Kasi pag yung kinukut-kut nyo lang, sinusundot nyo lang, okay din, nababawasan. Pero hindi nyo talaga yun mauubos. So kukut-kutin natin yan. Halos buong araw para lang sa cleaning. Ito yan. Ayun. So pag hindi kayo nag-change oil lagi, yung mga chain type, kahit matibay yan, kakalansing yan. Yan ang papatay sa timing chain. Kahit gaano katibay ang timing chain, pag hindi ka pala change oil, diyan ka na makakaranas nung lumalagitik-lagitik, kumakalansing-kalansing, no? Yan. Pero ang chain po, lumalampas pa minsan ng 200,000 kilometers ang buhay niyan. Basta po alaga lang sa change oil. Eh di syempre, oil sludge lang dapat ang gagawin dito, lilinisan. Wala namang sira. Kaya lang, pag buklat, syempre, checkin mo na rin ang piston. May kalog na. Yan. Hindi ko alam kung kita sa video. Kasi magalaw. Yan. Lahat ng piston may alog na. So, ibig sabihin, piston ring, syempre, dahil nga yung mga oil natin, eh, hindi lagi napapaltan. Lahat ng moving parts dyan, pwedeng maapektuhan din. Kasi yun ang nilulubricate ng langis. Ayan, makita nyo naman. Ayan. Kuha tayo. Ayun, may sample na. Maraming sample dito. Pag gusto nyo kumuha ng sample. Ayan. Dami pa, isang takip. Wala na yung oil cap nito. Hello. So talaga, ayan yung mga valves niya. Kaya yan nilalagay sa karton para kung saan mo tinanggal na cylinder, doon mo rin siya ibabalik. Para sa mga hindi lang nakakalam. Oil cap, oil cap. Ayan pala. Sorry, nakakabit pa pala. Ayan, dyan yung unang makikita. Sa ilalim ng takip. Pag kayo bibili ng sasakyan, tanggalin nyo lang itong takip. At pag nakita ninyo na may mga oil sludge, alam na ninyo ang kasunod. Hindi po yan kasama sa PMS. Ibang trabaho po yan. Sasadyain natin yan, baklasin yung mga hindi binabaklas sa PMS. Kagaya niyang mga barbula. No? Yan. Dito nyo titignan pag kayo bibili sa sasakyan. May mga buo-buo na. Sabihin, hindi mahilig mag-change oil yan. Natututungan. Yung iba sasabihin nila dahil fully synthetic, hindi po. Kasi may customer din kami, mineral oil lang ang gamit ever since, kasi siya ang unang may-ari. Nagkakaroon din ng ganito. Bakit? Kasi hindi nga nag-change oil sa tamang interval. Laging lampas-lampas kung kailan lang maalala. So ayan po, share ko lang yan para sa inyong kaalaman, talo yung mga bibili na second hand na sasakyan. Hindi naman porket lumang Revo eh magkakaganyan na. Nasa pag-aalaga yan. Okay? So ang gagawin natin ngayon, pati water pump, dahil kalawang na din. Yan. Signs of aging. Signs of hindi gumagamit ng coolant. Meron pang isa rito pyesa. Nasaan na yun? Thermostat. Meron dito thermostat. Nasa yung thermostat nito, brother? Ayan, thermostat. So, alam nyo na yan, pag ganyan, matagal umahon ang temperature gauge kasi walang thermostat na katumbas niyan. Always open. Pumipit na yung goma. Stock open tawag dyan.
Para na rin kayo walang thermostat yan. Tuloy-tuloy ang flow ng tubig sa radiator. Nakapalitan din natin yan. May thermostat siya pero stock open. Kaya yun, palit na yan. Parang engine refresh na ang mangyayari dito. Actually, ganoon na rin nga. Engine refresh. Bakit? Yung mga seals, yung mga piston rings, gaskets, water pump, papalitan na natin yung mga yan. So, mare-refresh na yan talaga. So, ito, sintayin na rin natin yung barbula para lapat na lapat. Pagsalpak ng cylinder yun. Alright? Yan yung mga ganyan, ha. Kapag kayo'y magpapagawa, lagi maglagay ng extra budget kasi may mga sorpresa na ganyan yan. Hindi natin yan inaasahan.